Hello! Welcome to Doctorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang timeline ng normal na pagdevelop ng pagsasalita ng bata mula 2 years old hanggang 5 years old para iyong matukoy kung nahuhuli na ba o nade-delay na ba ang iyong anak sa kanyang language at communication skills. Ito ay ang pangalawang video tungkol sa language at communication milestones ng mga bata. Magandang panoorin mo rin ang naunang video na tumalakay sa pagde-develop ng pagsasalita ni baby mula 2 months old hanggang bago siya mag 2 years old. Ang mga milestones na ating tatalakayin sa ilalim ng isang partikular na edad ay nagagawa ng 75% ng mga baby o bata sa edad na ito. Ibig sabihin, 3 sa 4 na batang may parehong edad ay nagagawa ang mga nakalistang milestones. Ayon sa CDC, kung ang iyong anak ay hindi nagagawa ang mga inaasahang milestones sa kanyang edad, ito ay isang red flag at ang iyong anak ay kailangang masuri ng doktor para malaman kung kailangan niyang sumailalim sa isang developmental screening. Ano ang mga inaasahang language at communication milestones ayon sa CDC? Tandaan na kung ang mga sumusunod ay hindi nagagawa ng iyong anak, dapat mo siyang dalhin sa inyong pediatrician. 24 months o 2 years. Sa edad na 24 months o 2 taong gulang, ang iyong anak ay kaya nang mag-point sa mga bagay. Maaring pinupoint o itinuturo niya ang isang bagay na gusto niyang kunin mo para sa kanya, gaya halimbawa ng isang laruan na hindi niya abot. O kaya, pwede rin na itinuturo niya ang bagay para ipaling mo ang iyong atensyon sa isang bagay na interesante para sa kanya. Halimbawa, ituturo niya ang isang taong bagong pasok sa kwarto. Nagpo-point rin siya bilang sagot. Kapag tinanong mo siya ng mga tanong gaya ng, "Where's the ball?" Ituturo niya ang bola. O kaya, pag binabasahan mo siya ng libro, tapos tinanong mo, "Nasaan ang puno?" Ituturo niya ang puno. Show me the rabbit again. Where's the rabbit? Good job. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng iyong anak. Tuloy-tuloy na dumadami ang mga salita ng iyong 2 taong gulang na anak at habang patuloy na dumadami ang mga sinasabi niyang salita, mapapansin mo na nagsasabi na siya ng 2 salita na magkasama gaya ng more milk o sa Tagalog, maaari niyang sabihin, "Mampa." There are more cookies, you're right. Kaya na rin niyang i-point ang 2 o higit pang parte ng kanyang katawan kapag tinanong mo siya. Halimbawa, pag tinanong mo siya ng, "Nasaan ang mata mo?" Ituturo niya ang kanyang mata. Your nose? Can you show me your eyes? Can you show me your mouth? Where are your ears? Gumagawa rin ng iyong anak ng mas maraming gestures, dagdag sa pagbabay at pagtuturo sa mga bagay, gaya halimbawa ng pag-flying kiss at saka pagtango. 30 months. Ang iyong 30 months o 2.5 years old na anak ay nakapagsasabi na ng maraming salita. Inaasahan na 50 na ang alam niyang salita. Who's this? Mommy. What's the mommy doing? The Holding the baby? Oh, what are they doing here? working window. Oh, they're looking out the window. Oh yeah, to the other one. That's so cool. What does this say? And Mm-hmm. two reindeer. Oh, reindeer? That is a little reindeer sitting on the chair. And what's that? It's a baby. That's a baby. What's the baby doing? The playing with mama. Oh, the baby's playing with the mama? Oh, that's so cute. What about this one? She's reading at the book. Oh, they're reading a book. Yes. Nagsasabi rin siya na magkasamang 2 o higit pang salita at isa sa mga salitang magkakasama ay action word. Halimbawa, sasabihin niya ang doggy run o aso takbo. I shot a hoop. You got it in the hoop? Sumasagot din siya pag tinanong mo siya ng, "What's this?" Halimbawa, pag tinuro mo ang isang bagay sa libro at tinanong mo siya ng, "What's this?" o kaya, "Ano to?" Kaya niyang pangalanan ng bagay na tinuro mo. So, sasagot siya halimbawa ng ball o bahay. Sinasabi na rin niya ang I, me o we. Sa Tagalog, sinasabi niya ang ako at tayo. Halimbawa, pwede niyang sabihin, "Kain ako." I'm gonna go play.
Ngayong 2.5 years old na siya, kaya na rin niyang sumunod sa instructions na may 2 steps. Halimbawa, pag sinabi mo, kunin mo ang toy tapos isara mo ang pinto. Kaya niyang gawin ang 2 utos mo. Kukunin niya yung toy tapos isasara niya ang pinto. Ang kakayahang ito ay nakalista bilang isang cognitive milestone o milestone na may kinalaman sa kakayahan ng bata na mag-isip at matuto. Put the shoe in the basket and bring mommy the book. Thank you. 3 years. Ang iyong 3 years old na anak ay magaling nang makipag-usap. Nakikipag-usap na siya sa'yo ng 2 o higit pang balikan ng pakikipag-usap. So kapag may sinabi ka, sasagot siya. At kapag sumagot ka rin sa kanya, sasagot siya ulit sa'yo. So kaya niya ang makipag-usap ng 2 beses siyang sasagot. How is it? Good. I'm so glad you like it. I said thank you, Ray. You said thank you, Ray. That's so nice. What are you having? I haven't throw a pie. Nagtatanong na siya ng who, what, where, o why questions tulad ng where's mommy? Sa Tagalog, tinatanong niya ang sino, ano, saan, at bakit. Halimbawa, madalas siyang magtanong ng ano to? Sabay turo sa bagay. O kaya, sino to? O kaya, san si mommy? O pag may sinabi ka, sasabihin niya, bakit? Ito yung panahon na parang walang katapusan ang kanyang pagtatanong. Minsan, sunod-sunod na bakit ang maririnig mo sa kanya. Ibig sabihin, pag sinagot mo yung unang tanong niya na bakit, ang sagot niya ay tanong ulit na bakit. Ang 3 years old mong anak, kapag tinanong mo siya, sasabihin niya sa'yo kung anong mga kilos o action ang nangyayari sa larawan o sa libro. Halimbawa, habang binabasahan mo siya ng libro na may larawan o drawing, tapos tinanong mo siya ng anong ginagawa ng bata, sasagot siya ng tumatakbo. What's that? What are they doing? She's looking at the freezer. Kapag tinanong siya, nasasabi na ng iyong 3 years old na anak ang kanyang pangalan. So, kapag may nagtanong sa kanya ng anong pangalan mo, sasagot siya. Halimbawa, sasabihin niya, June. What's your name? Oina. Reina? Magaling na siyang magsalita kaya naiintindihan ng mga tao kung ano ang sinasabi niya. Dati kasi noong mas bata pa siya, marami siyang sinasabi na maaaring hindi masyadong maintindihan kasi bulol pa siya. That's the ladybug house, right? Yeah. He won't fly away. We got him. Don't open it. It's locked. 4 years. Ang iyong 4 years old na anak ay nagsasabi na ng mga mas mahahabang sentences o pangungusap, mga 4 o higit pang salita sa isang sentence. And then he was a boy, and then he ate breakfast, and then he brushed his teeth, and then go to school. Nagsasabi rin siya ng mga nursery rhyme gaya ng Twinkle Twinkle Little Star o Ako ay may lobo o mga salita sa isang istorya gaya ng And I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down galing sa Three Little Pigs o kaya lyrics ng kanta na gusto niya gaya ng Let It Go galing sa Frozen. March and April, May, June, July, and August, September, October, and December. These are the months of the year. Nakakapagkwento siya tungkol sa isang bagay na nangyari sa isang araw. Halimbawa, pwede niyang ikwento, naglaro ako ng football. What did you do that was fun today? I played with my toys, Okay, tell me more. and I went to the park. You went to the park today? What did you do at the park? I swung on the swing. Nakakasagot din siya ng mga tanong gaya ng para saan ang pencil o para saan ang jacket. What do you use money for? Buying stuff. Oh, buying stuff. 5 years. Ang iyong 5 years old na anak ay mas nakakapagkwento na. Pwedeng narinig niya ang istoryang kinukwento niya o pwedeng ang ikinukwento niya ay inimbento lang niyang istorya. Pero kahit saan pagaling ang istorya na ikukwento niya, ang kanyang kwento ay may 2 o higit pang pangyayari. Halimbawa, pwedeng ikwento niya, nahulog ang bola sa balon, tapos kinuha ni tatay ang bola. In the first part, I saw unicorns, and there's one with a rainbow horn and a red horn. There's so many colors, but it's set for a mama unicorn because she had a big horn and she looked so pretty with her clothes on. And all the unicorns were sad, but they start to get happy because she loved her mom. Good. That's awesome. But there was also a kid behind her,
There was a kid behind her? Yeah, and she was shy. Oh, why was she shy? Because all the unicorns were bigger than her, and she was the only one small. Oh, okay. How did they make her feel better? The mama's friends cheered her out like doing a silly joke, and then she started to get happy again. Kapag ang iyong 5 years old na anak ay binasahan mo ng istorya sa libro o nagkwento ka sa kanya, tapos tinanong mo siya ng mga simpleng tanong tungkol sa kwento, kaya na niya itong sagutin. Can you tell me any of the animals that went to the tea party? The monkeys, the ostrich, the hippos, the bear. Oh my goodness. Mas lalo pa siyang gumagaling sa pakikipag-usap. Nakikipag-usap na siya ng mahigit na 3 beses na balikan sa pagitan ninyong dalawa. We only did magnets. Magnets? Yeah, and wait, we blow the paint by doing dots with paintbrushes, and then we spread it all around, and then we start to get a straw and blow the paint. Oh, okay. That's great. And then after you do centers, what happens after centers? Well, when it's time to clean up, the bell rings and we say recess. We say recess because that means it's time to go outside. What do you like to play outside? What 4 things you like to do outside? There's actually 4 things outside. What are they? The castle, the slides, and the caliper. There's also a caliper that you can sit on and pretend you're driving, and the tire swing. So that's 4 things? Yeah, and the tire swing can't go side to side; it can only go spinning. Nakakagamit na rin siya ng simpleng rhymes o kaya ay nakaka-recognize na siya ng mga rhymes. Ang rhymes ay mga salita na may parehong tunog sa dulo, gaya ng ball at fall, at saka pen, pen, desara, pen. What word rhymes with mat? Sat. What word rhymes with fun? Done. Okay. What word rhymes with net? Pet. Kung ang iyong anak ay hindi pa nagagawa ang mga language communication milestones na inaasahang nagagawa na ng isang bata sa kanyang edad, inirerekomenda na kausapin mo ang kanyang pediatrician ukol dito dahil maaaring nangangailangan siya ng developmental screening. Tinalakay sa isang naunang video ang tungkol sa iba't ibang kategorya o domain ng developmental milestones at ang tungkol sa developmental monitoring at developmental screening. Mas mabuting ito ay iyong panoorin. Depende sa resulta ng developmental screening test, maaaring i-refer ng iyong pediatrician ang iyong anak sa isang developmental pediatrician na isang espesyalista sa development ng mga bata. Ang developmental pediatrician ay gagawa ng developmental evaluation at siya ang magbibigay ng diagnosis sa iyong anak. Kung mayroon ngang language communication delay ng iyong anak, importanteng mabigyan siya ng early intervention o maagap na intervention. Ang pagbibigay ng early intervention, gaya halimbawa ng speech therapy, ay makakatulong para maging mas maganda ang kalalabasan ng pagdevelop ng iyong anak. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Makikita ang mga milestones sa website ng CDC at ang link para dito ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.